Okay, good morning sa ating lahat. Itutuloy ko po yung ating napag-usapan na about sa physical healing. Dahil isa ito sa mga area ng ating buhay na nakakapagbigay ng stress sa atin kapag ito'y kapag nakakaranas tayo ng sakit. Kaya nais ko pong turuan kayo kung paano kayo mag-overcome against sickness para mapanatili yung kalusugan natin. Dahil pag tayo ay malusog, tayo ay mas makakapaglingkod sa Diyos ng malaya at mas masaya at mas marami tayong magagawa kapag tayo ay hindi nagkakasakit. Kaya bagamat maraming dahilan kung bakit ang sakit ay nagkakaroon ng pagkakataon sa ating physical na pangangatawan, ay mainam pa rin na natututo tayo paano ito i-prevent. Dahil mas magkakaproblema tayo kung ang ating hahabulin ay kung paano tayo gagaling. Mas maganda na yung nagproblema tayo kung paano natin ito maiiwasan. Dahil mas nakakabuti. Makakaiwas tayo sa gastusin, makakaiwas tayo sa pagtanda ng ating physical na pangangatawan kung marunong tayo sa prevention. Gaya ng nasabi ko na sa inyo, yung kasabihan na laging sinasabi, prevention is better than cure. Kaya kung ako sa inyo, kung ano yung mga nakasanayan ninyong gawin sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, na alam ninyong in the future ay dahilan nun ng pagkakasakit ninyo, mas mabuting ngayon ay tanggalin na ninyo. Mas mahirap yung sasabihan ka ng doktor na tatanggalin mo yon dahil yun ang naging dahilan ng pagkakasakit mo. Mas mahirap yun kaysa sa gagawin mo na ngayon. Mas magandang ngayon mo na gawin para hindi ka nasabihan mamaya ng doktor. Kasi makakaiwas ka na pumunta sa doktor. At yan ang hindi nare-realize ng marami, kaya patuloy sila sa kanilang mga maling nakasanayan sa buhay. Sa kanilang diet, sa kanilang lifestyle, yung hindi hindi pagtulog ng tamang oras, kulang sa pagtulog, yung hindi pag-inom ng tubig at kung ano-anong mga iniinom, yan ang mga yan ang mga magiging pintuan ng sakit para ito'y makapasok sa ating katawan. Kapag pinapabayaan natin yung spiritual life natin, kasi nga nag-i-enjoy tayo dahil sa kahit na hindi tayo nagpipray, kahit na hindi tayo nagbabasa ng Word of God, kahit na hindi natin ginagawa yung mga spiritual activities, ay wala namang sakit na dumarating. Kaya nag-i-enjoy tayo sa ating mga ginagawa. Nako, alisin ninyo sa mindset na yan dahil pag inani mo yung lahat ng mga ginagawa mo na mali, mahirap. Magkakaproblema ka at magkakaproblema yung mga mahal mo sa buhay. Buti sana kung ikaw lang yung may stress. Pero hindi. Kasi pag ikaw ay nagkasakit na, apektado ang buong pamilya. Apektado yung mga nakapaligid sa'yo. Hindi naman pwedeng pabayaan ka na lang. Hindi magagawa yan ng mga mahal mo sa buhay kasi nga mahal ka nila. So, kapag hindi natin babaguhin yung lifestyle natin, ay talagang mauuwi tayo sa pagkakasakit. Yan. So, ngayon naman, ang aking tatalakayin ngayon ay yung mga point of contacts na kung saan dumadalo yung healing power of God na nakasulat sa Biblia. Bagamat ito ay nakikita nating ginagawa ng mga iba sa mga pelikula, sa mga kulto, sa mga gumagawa ng mga biro, pero hindi nito mababago yung sinabi ng Biblia na kung saan dumadaloy yung healing power of God. Unahin nating basahin dito sa James chapter 5. Sa James chapter 5. Kasi mahalaga to para alam ninyo kung paano ninyo matatanggap or mararanasan yung kagalingan kung kayo may sakit. Kasi
Pag hindi mo ito alam, pag nagkasakit ka, doon ka nag-aaburido, doon ka natataranta, hindi mo alam ang gagawin mo, nag-aalala ka kasi hindi mo alam kung saan o kung ano yung pwedeng maging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos para magpagaling. Kasi hindi mo alam yung mga ito. Kaya importante ito yung malaman mo. Para kung ikaw ay nagkasakit or nagkasakit ang mga mahal mo sa buhay o kaya may mga kaibigan ka nagkasakit tapos kailangan nila ng tulong mo, alam mo kung paano i-explain. At sa'yo mismo personally, alam mo kung paano tanggapin yung healing power of God para mag-minister sa'yo at ma-overcome mo yung sakit na dumapo sa iyong katawan. So sa James chapter 5 verse 14 to 16, sabi niya, is any sick among you? No? Dito, pag sinabi niyang sick, hindi yung may sipon lang, hindi yung may konting sintomas lang. Pag sinabi niyang is any sick among you, ang tinutukoy niya, yung seryoso talaga yung kanyang karamdaman. Seryoso talaga yung kanyang lagay. So kung meron man sa inyo ito, sabi niya, is any sick among you? Yan. Pag sinabi, is any sick among you, in a form of question, yung kanyang pagkakasulat. Kasi yan ay nagpapakita na talagang sabihin kong they were walking in divine health. Kaya nagtatanong si James, kung meron man, kasi ibig niya sabihin, sa mga nakaraan, wala siyang nakikitang nagkakasakit sa kanila. Dahil sila ay nakakaranas ng tinatawag na divine health. Yan, dahil yun sa kanilang pag-aalaga sa kanilang spiritual life, dahil yun sa kanilang kauhawan na makinig ng salita ng Diyos, kauhawan nilang makilala ang Panginoon. Yan, so nagdulot ito ng divine health, yung pagpapatuloy nilang pagsasagawa ng spiritual exercises. Pag sinabi ko spiritual exercises, yung tuloy-tuloy ang kanilang pagde-devotion, tuloy-tuloy ang kanilang pag-meditate ng Word of God, lahat ng mga ginagawa or dapat gawin ng isang Kristiyano na mga spiritual na bagay na nakakatulong sa kanyang paglalim sa pagkakakilala sa Panginoon at paglakas ng kanyang faith, ang mga yun ang tinutukoy kong spiritual exercises or spiritual activities. Yan, dahil sa tuloy-tuloy ang spiritual activities ng mga sinusulatan ni James, which is the church in Jerusalem, nakaranas sila ng divine health. Kaya tinatanong ngayon ni James, if ever man na mayroong may sakit sa kanila, is any sick among you. Another thing is, pag sinabi niyang, is any sick among you. No? Ibig sabihin, kung meron man sa kanila, tinatanong yan kasi it is the will of God for them to be healed, kahit sino man sa kanila. Which is nagpapakita na it is the will of God to heal each one of us. Pinapakita niya that God is willing to heal everyone. Ngayon, kung ang isang tao hindi siya gumaling sa kabila ng kanyang pagdarasal, hindi lang niya na-trace sa kanyang buhay kung ano yung rason at hindi dumadaloy yung healing power of God. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ang isang taong may sakit na nanalangin tapos hindi siya gumaling. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kalooban ng Diyos na siya ipagalingin. Hindi mo pwedeng sabihin na gano'n. That's unfair sa ating Panginoon. No? Ang isang tao, nakita mong seryoso siya. Nakita mo isang tao na parang perfecto siya kung tignan. Perfect. Yun ang pagkakadescribe mo sa kanya. But then, nagkasakit siya. Ginamit niya ang faith niya. Nag-pray siya tapos hindi gumaling. Hindi mo pwedeng sabihin yun na hindi kalooban ng Diyos na siya pagalingin. Hindi ka pwedeng magkonklud na talagang ang kagalingan ay hindi para sa lahat. Namimili lang ang Diyos ng mga pagagalingin. Hindi mo pwedeng sabihin yung ganon. Kasi hindi mo alam mismo kung ano yung rason bakit hindi dumaloy yung healing power of God sa taong yun na sinasabi yung perfect. Ayan, so sinabi mo lang na perfect yung kanyang spiritual life. Sa pagkakasabi mo lang ng ganun ay mali na yun kagad kasi nobody's perfect. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari between him and God. Hindi mo alam kung baka
Baka nakasanayan lang niyang gawin yung magbasa ng Biblia pero ang kanyang puso ay malayo na sa Diyos. Kasi pwedeng maging ganon. Or hindi mo alam na sa patuloy niyang pagde-devotion, ang Diyos pala ay nangungusap na sa kanya at pinapakita na sa kanya yung mga pagkukulang niya na nagiging dahilan kung bakit pumapasok ang sakit sa kanya. Pero sa kanya, unwilling siya na i-give up yung mga bagay na yon. Pwedeng maging ganun din. May pinapaiwas sa atin ng Diyos pero hindi pa tayo ready para iwasan ito. Maaring ganun. So hindi natin masabi, nag-speculate lang tayo, pero hindi natin masasabi talaga kung ano ang kalagayan ng taong iyon, personally, spiritually, emotionally, and mentally. Kasi pwede naman siya mag-pray pero siya ay emotionally tortured. At nakaka-apekto yun sa kagalingan ng kanyang katawan. Siya ay mentally tortured. Ang dami niya palang iniisip na nakakapagbigay ng sa kanya, pag-aalala. Maaring ganun din ang dahilan kung bakit yung healing niya ay hindi nagmamanifest. Kasi hindi natin alam kung ano ang nasa kaloob-looban ng isang tao kung bakit hindi dumaloy yung healing power of God. Pero ang katotohanan ay syempre doon tayo sa sinasabi ng Biblia that God's healing power is for everyone and that God is willing to heal each one of us. Wala siyang gustong palampasin. Nais niya na ang bawat isa ay gumaling. Yan, nasa tao na yon kung paano niya ito tatanggapin. Nasa tao na yon kung paano niya tatanggalin yung mga nakakahadlang ng pagdaloy ng kagalingan ng Diyos sa kanyang katawan. Kasi kung hindi dumaloy ang healing power of God sa isang taong naniniwala naman, then something is blocking, something is hindering the flow of healing power of God sa kanyang katawan. Hindi yun kasalanan ng Diyos. Kasalanan yun ng tao kung bakit hindi dumaloy ang healing power of God sa kanya. Kaya nga, iba sa inyo, you're being used by God to pray over sa mga tao. Ngayon, may mga na-pray over kayo gumaling. May mga na-pray over kayo hindi gumaling. Doon sa mga hindi gumaling, hindi dahil sa ayaw silang pagalingin ng Diyos, kundi something is blocking the healing power of God. Ayan, hindi mo naman pwedeng husgaan yung isang tao. Pero yung tao, alam niya yon kung ano ang humahadlang sa healing power of God sa kanyang katawan. Basta't ito, hindi kalooban ng Diyos na ang bawat sa atin ay magkasakit. At kung nananatili ang sakit sa ating katawan, there is a reason why. Hindi ang Diyos, hindi ang Bible, hindi yung nag-pray over sa'yo. Pero ikaw alam mo, ano ang reason kung bakit ang sakit nanatili sa iyong katawan? Ano ang reason kung bakit hindi nag-flow ang healing power of God? Alam mo kung ano ang reason. Alam mo yan. Maaring self-denial or maaring ini-ignore mo siya. But deep inside of you, alam mo kung bakit hindi ka gumagaling. Ngayon pa lang, kung habang wala kayong sakit, alam nyo na kaagad eh. If ever may sakit na dumating sa inyong katawan, alam nyo na kaagad kung bakit hindi nyo mararanasan ang kagalingan ng Diyos. Alam nyo na kaagad yan. Matitrace mo kaagad. Kasi kilala naman natin yung ating sarili. Ang taong pinakakilala mo, walang iba kundi sarili mo. Alam mo kung ano yung mga pinagagagawa mo. Alam mo kung ano yung mga iniisip mo. Alam mo kung ano yung mga tinatago-tago mo. At yung mga bagay na tinatago-tago mo, possible na yun ang magiging dahilan kung bakit yung sakit ay nagkakaroon siya ng control sa ating buhay. Kaya nga sabi niya dito, no? Is any sick among you? So two things ang aking in-emphasize yan. It's possible that we can walk in divine health tulad ng mga church members in Jerusalem. And then second, it is the will of God for everyone to be healed. Okay? Then sabi niya, let him call for the elders of the church. Ayan, yung sinabing elders dyan, hindi yung mga matatanda na dumadalo sa church, kundi yung talagang nakita na yung maturity sa kanilang sarili as ministers of God or as church leaders.
Minsan nga, mayroong mga member, mas matured sila kaysa sa mga talagang itinalagang leader sa church. Pwede yon na sila ang tawagin. Kung alam mo naman na yung leader sa church ay mahina ang faith niya, no, itinalaga lang siya as a leader pero mahina pa yung kanyang spiritual life when it comes to ministering healing, when it comes to praying for the sick. Kasi may mga ganun, leader sila ng church but they don't know how to pray for the sick. They don't know how to minister healing. Pero may mga ordinary members na na-develop yung kanilang maturity sa praying for the sick. They can pray over for the sick. They can release the the healing power of God. They can minister the healing power of God to others. So pwede yun na tawagin natin. Yung alam natin na they are equipped to minister the healing power of God. Alam nila kung paano mag-minister sa mga may sakit. Pwede silang tawagin. So yun ang kanyang tinutukoy. Hindi yung mga matatanda nang umaattend sa church. Maraming tumatanda sa church, they don't know how to pray for the sick. They don't know how to minister the healing power of God. Pero may mga bata pa na hindi pa naman na italaga as leader sa church, pero they can minister the healing power of God. They know how to pray over the sick. Yan. So may mga ganon. Sila yung mga pwede mong tawagin. Sabi, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So ito na yung isa sa mga daluyan ng healing power of God. Yung respect doon sa tinatawagan mo, kung leader man ito sa church or matured member sa church na alam niya mag-minister ng healing, yung respect sa kanya, importante yon. Kasi pwede ka namang magpatawag ng pastor pero wala ka naman talaga respect sa kanya. Ang habol mo lang is gumaling ka. At maraming ganun, ha? May mga ibang hindi members ng church yan, ha? Hindi members ng church, pero eto medyo matataas ang tingin nila sa kanilang sarili, pero na nagkasakit sila, doon nila na-realize na hindi pala nila kayang mabuhay dito sa mundo na hindi mo kasama ang Panginoon. Na-realize na sila nagkasakit. And then may nakapag-suggest sa kanila na ipatawag si pastor kasi si pastor nagpipray over siya sa mga may sakit. So ang habol lang niya is gumaling. Pero sa totoo lang, wala naman siyang respect doon sa pinapatawag niya. Or maaaring may respect pero hindi siya ganun kalalim. Importante yan pag ikaw ay nagpatawag ng magpipray over sa'yo, dapat ang ipapatawag mo, yung talagang malalim, mataas, malawak ang iyong respeto sa kanya. Importante yun. Kasi alam niyo, si Hezekiah, isa siyang hari. At nung siya nasa line of 3, no, grabe yung accomplishment ni Hezekiah. Sa bata pa siya naging hari. Nung siya nasa line of 3 na, siguro mga 36 or 37, mga ganon, estimate ng mga theologians, nagkasakit siya. At ang dahilan kung bakit siya nagkasakit, nagkaroon siya ng discord kay Prophet Isaiah. At syempre, hindi natin alam kung ano yung nasa kalooban at damdamin ni Hezekiah kay Isaiah. Si Isaiah, siya talagang anointed prophet of God. Sa time na yun, siya ang ginagamit, isa siya sa mga ginagamit ng Diyos sa time na yun to reveal the message of God and of course to minister healing. Siyempre, nagkaroon ng discord, nagkaroon ng conflict. So, hindi natin alam kung anong nasa kaloob-looban ni Hezekiah. And then, bigla na lamang na si Hezekiah nagkaroon ng seryosong sakit at may taning na siya. Dahil doon, nagpray si Hezekiah, although yung kanyang prayer ay medyo mataas pa rin yung kanyang tingin sa kanyang sarili dahil sabi niya, alalahanin po ninyo, Lord, paano ako namuhay ng tapat, paano ako namuhay ng banal, paano ako namuhay ng obedient sa inyo. So, ang pinagmamalaki pa rin niya yung kanyang sarili. Pero, on the other hand, mayroon siyang magandang side kasi yung ginagawa mo sa nakaraan, malaki ang epekto niya sa kasalukuyan. Kasi, what if si Hezekiah, sa time na yun na nagkasakit siya, wala man lang siyang matrace back na ginawang
pagpapaligaya sa Panginoon sa nakaraan, kung wala siyang matrace na ganon, mahirap mahirap i-set on fire yung kanyang faith to receive the healing of God sa kasalukuyan na yon, sa kanyang buhay. So nakatulong para ma-set niya yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung kanyang mga nakaraang ginawa. Although hindi naman nakabase doon yung healing power of God, pero sa'yo, yung personal na epekto niya sa'yo. Kasi ang healing naman ay, ang kagalingan naman ay hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos. Pero yung epekto niya sa'yo, malaking bagay ang epekto sa'yo na mga ginagawa mo sa nakaraan. Kasi gagamitin ito ng Satanas para i-condemn ka. Gagamitin ito ng Satanas. Kung mali yung ginagawa mo sa nakaraan, gagamitin ito ng Satanas para i-condemn ka. Gagamitin ito ng Satanas para maging source ng doubt at worry mo. Doubt and unbelief. Kaya kung ako sa inyo, ay mas maganda na yung mayroon kang matitrace na ginawa mo something na ginawa mo sa nakaraan na alam mong sa time na yon nagbigay ito ng kaluguran sa Diyos. At alam mo na sa time na yon ay nakatulong ito sa spiritual life mo. Kaysa sa mga bagay na pag inisip mo, nawawala yung tiwala mo sa Diyos. Pag inisip mo, bumababa ang tingin mo sa sarili mo. Pag inisip mo, nagdududa ka tuloy sa mga pangako ng Diyos. Buti na lang si Hezekiah, meron siyang na-trace na pinaggagawa niya sa nakaraan na alam niya na ang Diyos ay napasaya niya. Dahil doon, sarili niya natulungan. Hindi naman nagbago yung healing power of God. Parehas pa rin yung kanyang epekto or parehas pa rin yung kanyang pagdaloy. Kaso nga lang, pagka something wrong sa atin ay nahahadlangan yung pagdaloy. Kasi kung hindi ito nahahadlangan, di dapat lahat gumagaling. Pero hindi, kasi talagang yun ang totoo. May nakakahadlang sa pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos na tayo pagalingin. So, nangyari noon, dahil sa bumalik yung pagtitiwala or naisaayos yung pagtitiwala ni Hezekiah, then sabi ng Diyos kay Isaiah, sabi niya, sabi mo sa kanya, nagagaling pa siya. At dadagdagan ko pa ng 15 years yung kanyang buhay. Ayan. Bakit dinagdagan ng Lord ng 15 years ang kanyang buhay? Alam niyo kung bakit? Kasi nung naalala ni Hezekiah, yung kanyang mga nakaraang ginawa, nakabutihan, ginawa niyang yung mga time na ipinakita niya sa Diyos na meron siyang takot sa Diyos, nung naalala niya yon, no? Then nagkaroon din siya ng pag-iisip or kaisipan na yung dati kong ginawa, kapag madadagdagan pa ang aking buhay, yun ang aking ipagpapatuloy. So, pwede ko pang ipagpatuloy. Pag pinagpatuloy ko yun, di mapapaligaya ko ulit ang Diyos. Pero, kung ang isang tao, isipin niya, gusto kong gumaling para maipagpatuloy ko yung aking bisyo, ito yung dahilan kung bakit hindi nga sila gumagaling. Gusto ko pang gumaling kasi gusto ko pang makita yung aking mga apo. Walang masama doon. Pero kung yun lang ang dahilan, kung bakit gusto mong humaba ang buhay mo para makita mo pa yung mga apo mo, yun lang ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ima hindi nila nakikita yung kanilang mga apo. Pero kung ang dahilan mo ay para mapaligaya mo pa ang Diyos sa buhay mo, baka hindi lang 15 years yung idadagdag ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, sa Hebrews chapter 4 verse 12, makikita natin doon na sabi niya doon, the Word of God. No? Ang Word of God is sharper than any two-edged sword. Sabi niya, it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam ng Diyos yung intention ng puso mo. Alam ng Diyos yung motibo ng puso mo. Alam niya lahat, batid niya lahat. Ang nasa puso, isip at damdamin mo, kung ano talagang purpose mo, kung bakit gusto mo pang gumaling at humaba ang iyong buhay. Alam ng Diyos yan.
At kung ang purpose mo, gusto mo pang gumaling para makapag-chicks ka pa, hindi lang kung bakit hindi na gumagaling ang marami. Gusto mo pang humaba ang buhay mo, gagaling ka sa sakit mo para humaba pa ang buhay mo, para makatikim ka pa ng alak, para may ipagpatuloy pa yung paninigarilyo. Iyan ang dahilan kung bakit marami ng batang-bata pa namatay na. Dahil gusto na lang humaba ang kanilang buhay without purpose of pleasing God, serving God. Pero kung nakita ng Diyos na ang intention ng puso mo is to please Him for the rest of your life, to serve Him, to follow Him, pag nakita ng Diyos yan, kung talagang yun talagang laman ng puso mo, yung hindi mo tinitinikan ng Diyos, kumbaga. Kasi may mga ganun, matinik lang sila. Meron lang silang gustong makamtan sa Diyos kaya nagpapaka-banal, nagpapakabait, nagpapakabuti, nagpapakasubsob sa salita ng Diyos kasi meron lang silang gustong makamtan sa Diyos. Pero pag nakamtan na nila, then balik sa dating buhay. Alam ng Diyos yun. Kaya yan ang dahilan kung bakit yung mga prayers natin ay hindi natutugunan. Or tinugunan ng Diyos pero may dahilan ng Satanas para hadlangan ito na hindi makarating sa ating buhay. Kasi may mga dapat ayusin. Kasi kung hindi ganon, ang kalakaran, di okay lang sa mga tao na magpatuloy sa masamang gawain at the same time prayer nila natutugunan. So, hindi naman siguro maganda yon. Hindi talaga maganda yon kung gano'n ang kalakaran. Kung kayo ay tatay, nanay, mabuting tatay, mabuting nanay, at ang after lang kayo sa pagbibigay ng mga bagay na gusto ng mga anak ninyo, pero tuloy-tuloy sila sa paggawa ng mali, siguro naman ay mag-iisip na kayo kung ibibigyan nyo pa sila o hindi. Kahit meron kayong kakayahang ibigay yung kanilang mga hinihiling. Kung wala naman kayong nakikitang changes sa kanilang buhay. Yan ay hindi kapalit. Yung changes sa kanilang buhay, hindi yung kapalit sa mga gustong ibigay sa kanila. Kundi gusto nyo lang talaga na maging maayos ang kanilang buhay. Kaya kung naging maayos ang kanilang buhay, maayos ang patutungan nila, at yun din nakakapagbigay ng lugod sa inyo bilang mga magulang. So, ganun lang. Then sabi niya, and the prayer of faith, sa verse 15, and the prayer of faith shall save the sick or shall heal the sick. And the prayer of faith shall heal the sick. And the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. So anong tinutukoy niyan? Ang tinutukoy niyan is repentance and forgiveness. Kailangan yung tao ma-realize niya at mag-repent siya pag na-realize niya yung kanyang mga pagkukulang. And then, by faith, tanggapin niya yung forgiveness. Kasi pag wala yon, then mananaig ang condemnation. At kapag may condemnation, nawawala ang faith, nawawala ang confidence. Ang condemnation, guilt and condemnation, ay nakakatinag ng confidence ito. Kahit sa mga personal ninyong mga relationships sa ibang tao, pag kayo may guilt na humarap sa karelasyon ninyo, yung confidence ninyo natitinag, di ba? Hindi kayo makatingin sa kanya eye to eye, hindi kayo makatagal sa kanya na nag-usap, gagawa ka ng para makaiwas ka kasi natitinag yung confidence mo sa kanya. Kaya yung mga hindi makatingin sa inyo eye to eye, something is wrong. May guilt and condemnation sa kanila. Hindi lang nila masasabi sa inyo pero meron silang nagawa. Hindi nila ma-fake yung confidence kapag may guilt. Huwag mong alisan tignan yung kanilang mga mata. Hindi nila ma-fake yan. Ikaw mismo hindi mo ma-fake yan. Halata yan kahit anong gawin mo na i-fake yung confidence. Halata yan sa tono ng boses mo, sa ikikilos mo. Kaya kung matinik yung tao, ma-discern niya, makikita niya, mababatid niya na something is wrong. Pero kung insensitive, siyempre, wala siyang pakailam. Pero pag ikaw matinig ka talaga, alam mo. Sa akin, pagkasama ko sa bahay yan, alam ko kung may ginagawang mali. Alam ko kung pumunta sila sa labas, babalik sila dito, naaamoy ko yon.
So, minsan, dahil sa malit lang na bagay, hindi ko na pinapansin. Pero sa mga susunod na araw, babanggitin ko yon sa kanila. Minsan kasama nila yung mga kaibigan nila, kaya nahiya din naman ako na prangkayin sila na kasama yung kaibigan nila. Pero pagka na-corner ko na sila, doon ko babanggitin yung mga naaamoy kong mga ginagawa nila. Yan, hindi sila makatingin eye to eye. Kung nakipag eye to eye man sila, madali lang, hindi matagal. Yung kulay, mag-iiba, mamumutla, yung mga iba ay hindi madiretso yung pagsasalita, at yung kilos niya, halata mo yan sa mga kasama mo sa bahay kung may ginawa silang alam nilang ayaw mo at alam nilang mali yung kanilang ginawa. Ganon tayo sa Diyos. Pag mayroon tayong ginawa na hindi tama, may guilt, may condemnation. So, ang kailangan mong gawin is to repent, confess, and receive the forgiveness kasi available naman lagi. Ang problema, kung pinapatagal mo, pag pinapatagal mong mag-repent, pinapatagal mong i-confess ito sa Lord, di pinapatagal mo yung condemnation. Pinapatagal mo yung guilt. That guilt will affect your confidence to receive from God. Hindi nagbago ang Diyos, pero ikaw nagbago. Kaya hindi mo ma-receive yung dati mong nare-receive or dapat mong ma-receive kasi nabablock siya. Nahihindiran siya ng inyong guilt and condemnation. At kadalasan sa mga may sakit, sila ay inaatake ng guilt and condemnation. Kaya kahit i-pray over mo sila, hindi nagpo-flow yung healing power kasi sa kanila mismo ay hindi okay yung kanilang pagtanggap sa Lord kasi yung confidence nila natitinag ng kanilang guilt and condemnation. Kaya dapat kapag ikaw ay nagpatawag nang magpipray over sa'yo, make sure that you have already repent and you already confess your sin and that you have already received the forgiveness. Sisilong ka lang sa banal na dugo ni Kristo na nag-provide ng forgiveness sa atin. Your past, present, and future sins. And then, mag-meditate ka ng Bible verses katulad ng Romans chapter 8 verse 1 that there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kasi pag hindi mawala yung guilt and condemnation, hindi mo marireceive yung healing power of God. Hindi maaaring makapag-pray the prayer of faith, yung nag-pray over sa'yo, pero ikaw, wala. Naghihintay ka lang ng kung ano yung pwedeng mangyari, pero walang mangyayari. Maliban lang kung kumilos ang Holy Spirit at magmamanifest siya through the gifts of healings sa mga crusades, no? Lalo na sa mga crusades, no? Pero hindi laging ganon. As the Spirit will, yung ganon klaseng operation. Yeah, so, sabi niya, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much. So, may i-explain ko mamaya yung effectual fervent prayer. Pero isa pa, dito sa Mark 16, no? Sa Mark 16, isang pa rin dito, daluyan ng healing power of God. Dito, yung physical na gagawin is anointing of oil. No? I-anoint ng oil yung may sakit. So, yun ang isang sinabi niya dito. Along with that, dapat mayroong faith, the prayer of faith. And then dapat masigurado ng isang nagpapapray over na siya ay nagrepent, siya ay nag-confess ng kanyang sin, and na-deal niya yung condemnation. Guilt and condemnation. Dapat wala yon. Kasi pag may guilt and condemnation, walang lugar ang faith. Yan, so tandaan niyo lagi yan. Hindi pwedeng magsabay yon. Hindi pwedeng magsabay yung guilt, condemnation, and faith. Hindi. Matitinag talaga, mawawala yung faith kapag nanaig ang guilt and condemnation. So make sure na pag nagpa-pray over kayo, nakapag-repent ka, seriously talaga, serious yung pag-repent, no?
Then, fix your motive. Anong motive mo? Bakit gusto mong gumaling? Importante yon. Ano talagang pinaka-purpose kung bakit gusto mong gumaling? Ako, ang laki ng connection yon. Your motive, your purpose. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto mo pang gumaling? Bakit gusto mong makapamuhay sa divine health and divine healing? Bakit gusto mo yan? What is your purpose? Ang laki ng connection yun sa manifestation. Yeah, and then deal with guilt and condemnation through the power of the blood of Jesus Christ. Through your faith in the blood of Jesus Christ, you can deal with guilt and condemnation. Dahil walang mas greater sa blood of Jesus Christ. Walang kasalanan na mahihigitan niya yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo na dumanak doon sa cross ng Kalbaryo. Walang kasalanang higit sa dugo ni Kristo. Yeah, so Mark chapter 16, yan, kasama yun ng pag-anoint ng oil. So Mark chapter 16, magiging sensitive lang tayo sa direction ng Holy Spirit kung ano ang gagamitin natin. Pero syempre, pag nag-anoint ka ng oil, minsan nakakasabay na itong Mark 16 dito sa verse 17. Sabi niya, "These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety. And if they drink any poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed." They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. So kasabay niyan is anointing with oil. Anointing with oil, laying on of hands, pray the prayer of faith, at para maging sigurado yung pagdaloy ng healing power of God sa'yo, make sure that you have repented. You have already confessed your sins to God, and you have already dealt with guilt, and make sure na naayos mo yon. Make sure na hindi nakaka-gain ng lugar yung guilt and condemnation sa iyong isip, sa iyong damdamin. Nang sa ganon ay hindi matinag yung faith and confidence mo to receive the healing power of God, at hindi mahadlangan yung pagdaloy ng healing power of God. Alam niyo, kung gagawin lang to ng mga may sakit, mabilis yung paggaling nila. Minsan nadidelay kasi dinidelay nila mismo yung pag-repent nila. Dinidelay nila yung mga instruction ng Lord dito sa James 5:14-16. Para mapabilis, basahin mo mabuti yung James 5:14-16, Mark 16. Basahin mo ano yung mga instructions ng Lord dito para ako'y gagaling. And then be willing to adjust. Wag mong hintayin na mag-adjust yung Word of God sa'yo. Ikaw mag-adjust sa Word of God. Ano ba ang sinasabi ng Word of God para matanggap ko yung healing power niya? Para matanggap ko yung healing sa aking katawan? Wag mo nang i-delay. Kung gusto mong hindi ma-delay yung kagalingan. At kung gagawin mo yan, hindi na darating yung sakit sa'yo. Ngayon, kung gagawin mo yan, hindi na darating yung sakit sa'yo. Meron tayo nga. Tingnan natin sa ating kapaligiran. Kung nasaan ang basurahan, nandoon ang mga langaw. Yan. Siyempre, may mga kumakalat na langaw, pero saan nag-ugat ng lahat ng mga yon? Saan sila nakapag-multiply? Saan sila na-attract talaga? Bago sila kumalat, sinong nag-attract? Anong naka-attract sa kanila? Kung nasaan ang mga marumi, nasaan ang mabasurahan, naroon ang mga langaw. Yan, ang kasalanan marumi. Ang kasalanan talaga, parang basurahan yan. At kung saan naroon ang mga basurahan, nandun ang mga demonyo na nagbibigay ng sakit at mga problema sa buhay. May mga times na talagang natitesting lang tayo, pero
karamihan, ako'y naniniwala, karamihan, believers and non-believers, karamihan sa mga nagkakasakit, hindi dahil sa'yo natitesting. Pero hindi lahat, may mga talagang natitesting yung faith nila. Pero karamihan, believers and non-believers, kaya nagkakasakit kasi may basurahan na inaalagaan. May basurahan na hinayaang manatili sa kanilang sarili. Kung tatanggalin ang basurahan, mawawala ang mga langaw. Na? So, sa bawat sa inyo, alam niyo yun. Kung dumating ang sakit dahil may basurahan, may basura, or it's just a testing from our spiritual enemy. Alam niyo yun. Alam niyo yun. At hindi nyo pwedeng, kung gusto mong hindi madelay yung healing power, huwag ka na lang magsinungaling sa sarili mo. Maging honest ka na lang sa sarili mo. Sabi mo na sa sarili mo, ito'y dumating kasi may basura akong napapasok. So, alisin ang basura para maalis ang langaw. Maalis ang demonyong nagbigay ng sakit. Ayan. Okay. Isang mahalagang kailangan mong gawin ulit dito sa Mark chapter 5, titinan natin dito yung ginawa ng isang babae dito na may sakit. Babasahin natin sa Mark chapter 5 kasi yung ginawa niya dito, mayroong principle dito na hindi nagagawa ng karamihan kaya hindi sila nakarating sa manifestation ng physical healing. Nagawa nila yung James 5:14-16, nag-repent, nag-confess, natanggal yung guilt and condemnation, nagpa-pray over, nagpalayhan sila, nagpa-anoint ng oil, pero yun pa rin, hindi pa rin nakarating sa manifestation ng healing power. Kasi may isa pang hindi nila nagawa na ginawa ng isang babae dito na kailangan nating i-adopt kasi hindi lang sa healing ang pwede niyang matulungan sa atin, kundi sa lahat ng area ng ating buhay na meron tayong pangangailangan or meron tayong mga gustong makamtan. Isang ingredient ito na kailangan natin kung talagang gusto natin na matanggap yung ating hinihiling. Mark chapter 5, bisa natin sa verse 25, sabi niya, "And a certain woman, which an issue of blood 12 years." Kalahin mo, 12 years nang dinudugo. Nakakapagtaka, paano siya nakakapag-produce pa ng dugo para ma-maintain lang yung buhay niya. Ano ang kanyang source of iron? No? Bakit 12 years nang dinudugo ito, pero bakit buhay pa rin? Bakit hindi nawawalan ng dugo? So nakakapagtaka yun. No? And had suffered many things of many physicians. So, yan siguro ang dahilan kung bakit medyo humaba pa yung buhay niya. Kasi dahil yun sa pagpapa-check up niya sa doktor, sa physician na nagmamanage ng kanyang health. So, at least nakatulong yung physician para mapahaba yung kanyang buhay. Pero dumating na siya sa punto na wala na siyang magastos. Ubus na eh. Sabi niya, and had suffered many things of many physicians. Maraming doktor ito. And had spent all that she had and was nothing better but rather grew worse. Ubus na ang kanyang kayamanan, ubus na ang kanyang ari-arian, pinambabayad sa mga doktor, nagmamanis ng kanyang kagalingan, pero mas lumalala. Natulungan lang siyang humaba ang kanyang buhay kahit papano, na habang nasa kanyang sakit na yun, at least nabubuhay siya. So yun lang ang nagawa ng doktor sa kanya, pero hindi napagaling yung kanyang dinaramdam. So, syempre, hopeless yun. Kala mo, 12 years ka nagpapagamot. Marami ng doktor ang nag-manage na yan, pero hindi pa rin gumagaling. Syempre, yun, stress yun. No? Nakakalungkot, nakakawalan ng lakas ng loob. Apektado ang lahat-lahat sa'yo. No? And then, verse 27, ang sabi niya, when she had heard of Jesus. Yan ay importante yan, no? Kasi, imagine nyo ang kanyang pinagdadaanan. Yung kanyang sakit, totoo, it's real, totoo yung kanyang sakit, hindi niya maidinay yun,
totoo yon, sinabi ng maraming doktor, gumastos siya ng napakarami, wala na siyang susunod na pambayad sa susunod na check-up niya. So, siya ay hopeless. Imagine niyo isang babae, iniwan na siya, halimbawa, kasi wala na talagang, kumbaga wala nang pakinabang sa kanya. Wala ka nang, pag-aalagaan mo siya, wala kang makukuhang mana. Ganun ang mga tao eh. Pag wala silang makukuha, ayaw nilang gawin yung isang bagay, kailangan may mapapala. Ito, wala na siyang pwedeng ipamana doon sa pwedeng mag-alaga sa kanya. Yes, imagine niyo, hopeless ang kanyang situation. And then all of a sudden, nakarinig siya tungkol kay Jesus. Narinig niya na si Jesus Christ nagpipreach ng bread of life. Narinig niya na si Jesus Christ nag-anointed siya to minister healing. How God anointed Jesus of Nazareth, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel and to heal. So narinig niya si Jesus Christ. Kaya anong nangyari? Nung narinig niya, ang Bible, principle ng Bible, once na narinig mo, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So nung narinig niya about Jesus Christ, faith came. Faith came. Ngayon, kapag ikaw ay nagkakasakit, kapag ikaw ay may sakit, ano ang mga pinapakinggan mo? Kasi kung ano yung pinapakinggan mo, nakadepende doon kung magkakaroon ka ng faith to receive God's healing power. Ang dahilan kung bakit maraming nagkakasakit na hindi gumagaling kaagad kasi iba ang kanilang pinapakinggan. Kapag ikaw ay may sakit, that's the time na kailangan mong makinig ng Word of God. That's the time na kailangan mong makinig ng mga songs about healing. Songs about physical healing. Kung ang pinapakinggan mo, yung mga pang broken-hearted, at pinapakinggan mo habang ikaw ay nasa hospital ang mga pumapasyal sa iyo, mga chismosa at chismoso. Imbes ang mapakinggan mo doon is uplifting Word of God, encouraging Word of God, so that faith will come. Imbes na gano'n ang marinig mo, narinig mo mga chismes at kwento ng mga taong nagkasakit tulad ng sakit mo at hindi sila nag-survive. Imbes na faith ang darating, worry, fear, doubt ang dumarating sa'yo. Tapos nagtataka ka bakit mabagal ang inyong paggaling. Promise ng Lord sa atin yan na ang healing natin, mabilis ang recovery. Pangako ng Diyos yan sa kanyang mga anak, na kung sila'y nasugat, mabilis ang paghilom. Ano man sakit dumating sa kanilang katawan, mabilis ang paggaling, mabilis ang recovery. Yan ay inheritance ng mga anak ng Diyos. Pero bakit tumatagal yung healing process sa buhay natin? Why? Kasi, anong pinapakinggan natin? Ano ang mga pinapakinggan natin? Anong message ang pinapakinggan natin? Anong kanta ang pinapakinggan natin? Sino ang mga nagbabantay sa atin pag meron tayong sakit? Marunong ba silang magbigay ng Word of God? Anong pinapanood mo habang ikaw ay may sakit? Nanonood ka ba ng pwedeng magpalakas ng faith mo so that you can receive your healing quickly? Ngayon, nare-realize niyo bakit mabagal ang healing process sa iba, mabilis naman sa iba. Dahil sa mga napapakinggan. And then, importante ito. Sabi niyo, when she had heard Jesus came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole.
Tinan niyo yung faith to be healed dumating sa kanya kasi narinig niya, narinig niya, narinig niya, narinig niya. Nung narinig niya, faith to be healed ay dumating. And then dahil dumating ang faith to be healed, action came next. Acting on what she believed. She acted on what she believed. And what she believed is based on what she have heard. Hearing, believing, acting. And then sabi niya, for she said, hearing, believing, acting, declaring, confessing, speaking. Are you declaring that you are healed? Are you confessing that you are healed already? Are you speaking the word of God about healing over your body? Are you acting like you are already healed? Ay, hindi mo magagawin. You cannot act like you are already healed hanggat hindi ka nagkakaroon ng faith to be healed at hindi ka magkakaroon ng faith to be healed hanggat hindi mo naririnig with your spiritual ear. Ang problema, nakikinig ka through your physical ear lang. Kulang. You need to hear the Word of God with your spiritual ear. Pwede kang makinig dito, physical ear, pero hindi pumapasok dito. But you need to hear with your spiritual ear so that you can have the faith to be healed. And when you have the faith to be healed, you can act like you are already healed and you can declare with confidence that you are already healed. At kapag gagawin mo yan every day, hindi mo namamalayan yung sinabi ng doktor na dito ka pa ng 2 weeks, baka less than 1 week, lalabas ka na ng hospital. Kapag susundan mo yung proseso, ang problema, hindi natin sinusundan yung proseso, kaya tumatagal. Sundan mo yung proseso. Kaya yung sinabi niyang, she came in the press. Alam niyo yung word na press dyan, ibig sabihin, she persisted. Kahit gaano kahirap. Kasi imagine nyo, no? Ang daming mga tao na nakapalibot kay Jesus Christ. 5,000, 10,000, yan ang mga crowd na pumapalibot kay Jesus Christ. So sa kapal ng tao na ito, dahil sa faith na dumating sa babaeng ito, may sakit yan ha. Seryoso ang sakit yan ha. So pwede natin sabihin, pwede natin i-assume na ito'y anemic na. Kulang na ng dugo eh. Pwede natin i-assume yun. Siyempre, sa isang may anemia, siyempre, madaling mahilo yan. Kaya hindi pwede sa crowd ang mga anemic. Kung gaano kadelikado ang high blood, ganun din sa anemic. Delikado. Hindi pwede sa crowd. Pero ito, dahil mayroon ng faith, kasunod ng faith na yun is an aggressive action. Hindi pwedeng hindi mangyari itong narinig ko. Yan ang nasa isip niya. Narinig ko si Jesus Christ. He is the living Word of God. Narinig kong Word of God. Yung narinig kong Word of God na ito, hindi pwedeng hindi mangyari. Magiging agresibo yung faith mo kung talagang narinig mo ang Word of God with your spiritual ear. Pag walang aggressiveness, hindi mo talaga narinig ang Word of God with your spiritual ear. Narinig mo lang siya with your physical ear. Kasi pag narinig mo siya with your spiritual ear, you will become aggressive. Hindi pwedeng hindi mangyari ito. I confess that I am healed. I confess that by the stripes of Jesus, I am healed. I confess that there is no more sickness in my body. I am healed. You will become aggressive kahit sino yung nakakarinig na yan. Kahit may nakakarinig, hindi ka na nahihiya. Yan ang result ng talagang narinig mo ang Word of God with your spiritual ear. O yan ang hindi natin nararating na level kung bakit nadidelay yung ating healing. So pinagpilitan niya. Dahil sinabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling ako. And the moment na nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Kristo, yung healing power of God
from Jesus Christ nag-flow mula sa damit na yon papunta sa babae. And instantly, she was healed. Ayan. Yung time na na-receive niya ang kanyang healing, that's the time na nag-manifest lang siya physically. But yung healing process niya, nag-start na siya the moment she heard the Word of God with her spiritual ear. The healing process of your body when you're sick, nag-start siya the moment you heard the Word of God with your spiritual ear. Nag-start na yung healing process. And through your aggressive action, through your aggressive declaration, dadalhin ka niya sa kanyang physical manifestation na na-receive mo na the moment you heard the Word of God. Ganun lang yan. Hindi na-realize ng marami. Ganun lang talaga yon. Yan. Doon sa, tatapos na ako. Tinala natin ito sandali para ma-reinforce lang yung hearing, no? Yung connection ng hearing the Word of God with your physical healing. No? That is sa Proverbs chapter 4. Alam niyo, kung sa oras na ito may sakit kayo, nakikinig kayo sa akin ngayon, napapakinggan yung Word of God, yung faith to be healed, dumating na sa inyo. Lakas ng loob nyo ngayon that you are healed. Galit kayo sa sakit ngayon. Ganun talaga ang magagawa ng Word of God pag narinig natin ito sa ating spiritual ear. Kakaroon ka ng confidence at aggressiveness. So Proverbs chapter 4, kaya yan ang importante, yan ang kahalagahan ng pag may sakit ka, make sure na yung mga pinapakinggan habang ikaw ay may sakit, ay yung mga nagpapalakas ng faith mo. Iwasan mong makinig ng mga nakakapagpababa ng level ng faith. Proverbs 4, start natin sa verse 20. Proverbs 4:20, sabi niya, "My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart." Yan ang dapat, yan ang goal natin pag tayo nakikinig ng Word of God. Yung mag-penetrate siya sa ating puso. Sa malalim bahagi ng ating puso. Let them penetrate deep into your heart. Bakit? Verse 22, "For they bring life to those who find them and healing to their whole body." So doon nagkakaroon ng manifestation, yung healing sa ating katawan kapag ang Word of God nag-penetrate sa kailalimang bahagi ng ating puso. Pag hindi na-reach ng Word of God yung malalim na bahagi ng ating puso, then imposible na yung healing ay mag-manifest. So until na-reach ng Word of God yung deep part, the deepest part of our heart, then hindi ka magkakaroon ng assurance pag hindi nangyari yan. Hindi ka magkakaroon ng assurance that you will be healed. Ang nangyayari dyan, you're only hoping. You're only hoping that you will be healed. And at least you are positive, no? At least nagiging positive ka pa rin when you are hoping. But that won't give you assurance. Masaya ang doktor mo kapag ikaw ay umaasang gumaling. Masaya siya. Dahil at least ay hindi mo pa tinanggap na talagang talo ka na sa sakit. But that won't give you an assurance. Ang assurance to be healed ay makakamtan mo ito, no? Naturally, kapag ang Word of God na-reach niya yung deepest part of your being. Then magiging natural lang na magkaroon ka ng confidence. Magiging natural lang na magkaroon ka ng assurance. Magiging kalmado ka on the inside kapag yung Word of God na-reach na niya yung deepest part of your heart. So dyan nagkukulang ang marami. Hindi kasi nare-reach ng Word of God yung deepest part of their heart. Kaya mahirap silang i-lead to receive their healing. Promise, mahirap silang i-lead
to receive their healing. Gustong-gusto mo na sila gumaling kasi naaawa ka sa kanila at bilang pagmamahal mo sa kanila, ayaw mo sila nakikitang may sakit. Pero mahirap silang dalhin doon sa manifestation kasi sila mismo ay hindi tama yung attitude sa kanilang pakikinig ng Word of God. Ang iba nagmamadali, nilalampasan yung mga ibang proseso. Kaya ang iba talaga, kailangan nilang makinig over and over and over and over again doon sa message of healing. Kailangan nilang marinig over and over again yung mga scripture verses about healing bago ma-reach yung kanilang deepest part kasi hindi sila nasanay na makinig with the right attitude. Kailangan pang ulit-ulitin, ng ulit-ulitin ng may kakulitang pag-uulit ng pag-uulit hanggang sa mag-penetrate sa kanilang heart yung Word of God. Yeah, so in conclusion, kung wala kayong wala kayong matawag na mag-minister ng healing sa inyo, wala kayong matawag na mag-lay hands sila, lalo na ngayon, pandemic, limitado ang paggalaw ng mga church leaders. Kung sakaling walang available na mag-lay their hands on you and anointing you with oil, hindi ibig sabihin na hindi mo matatanggap ang iyong kagalingan. Kasi hindi nagbabago ang sinasabi ng Mark 11:24 that what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Kasama doon ang healing. Sa susunod, sasabihin ko sa inyo yung verse na kung saan sinabi ng Panginoon na ang healing ay kasama sa mga children's bread. God's children's bread. Ibig sabihin ay we have a right. Healing is our property. One of our properties. So we have a right. So healing is yours. And when you pray for your healing, when you pray to God in the name of Jesus, for your healing that is yours, if you believe that you have already received sa kabila ng mga nararamdaman mo, you persist to believe that you have already received your healing, then you will be healed. You will be healed physically, in manifestation, if you believe you receive. At sa akin personal experience, mas effective yun kaysa dun sa umaasa ka lagi na merong tatawaging mag-pray over sa'yo. Mas effective na gamitin mo yung personal faith mo sa Word of God. By the stripes of Jesus, I am healed. Himself took my infirmities. So God has already healed me. This is part of my redemption. Galatians 3:13, sabi niya doon that He has already redeemed us from the curse of the law. Sickness is part of the curse of the law, and Christ has already redeemed me. So healing is part of my redemption. Healing is one of my inheritance. It's God's children's bread. So it is mine. It is my property. I have a right to be healed. So I pray right now. I claim right now. If I believe that I receive, your word says I will have them. So I just praise you, Lord, for my healing. Kahit na nararamdaman ko na nandito pa yung sakit, Father, I just praise you because you have already healed me. Hindi ko sinasabing wala akong sakit kasi sinabi ng doktor, sinabi ng katawan ko may sakit ako. But it doesn't matter kasi ang sinabi mo sa iyong salita, by your stripes, I am healed. I believe your word, I am healed. I believe that I am healed. I'm not saying that I am healed because I am sick, but I believe I am healed. I believe I am healed. So yan ang aking confession. I believe I am healed. Kaya ako sinasabing I believe kasi may sakit ako. Sa time na may sakit ako. Hindi ko pwede sabihin wala akong sakit. Kasi pag sinabi kong wala akong sakit, nagsisinungaling ako. May sakit ako. Kung ako yung nagkakasakit, kung sinabi ng doktor may sakit ako, may sakit ako. Hindi ko pwede sabihin na wala akong sakit.
Pag sinabi kong wala akong sakit, nagsisinungaling ako. Kasi sa totoo lang, may sakit ako. But the Word of God says, by whose stripes I am healed. So I believe your word. Totoo yung sinabi ng doktor. Totoo yung sinasabi ng aking katawan that I am sick. But I believe I am already healed. Tuloy-tuloy kong sasabihin yan. Every day. At sa tuwing maiisip ko ang mga negative, lalabanan ko siya ng salita. Sasabihin ko, I believe I am healed. Hindi ko pwedeng panatilin sa isip ko yung mga negative. Sa tuwing maalala ko na may sakit ako, I believe that I am healed and I praise you, Lord. I thank you, Lord. Every day, every night. Pag sasabihin ko yan, para akong yung babae na 12 years na nagdudugo, na nag-persist siya para makalapit kay Jesus Christ, para magkaroon ng manifestation. Yung pinaniniwalaan niya na siya'y pinagaling na. So, iba sa inyo, alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Narinig ninyo ang direction ng Holy Spirit habang nakikinig kayo. Kung kayo may sakit, alam niyo na ang gagawin ninyo. Sa mga iba na walang sakit, prepared na kayo ngayon. At sa mga iba, alam niyo na kung anong gagawin ninyo para i-lead yung mga mahal niyo sa buhay na may mga sakit. So, tayong natin manalangin. Salamat po, Diyos, sa inyo pong salita. Ang inyo pong salita ay buhay. Sabi po ninyo sa inyong salita sa Hebrews 4:12 na ito'y mas matalim pa sa isang tabak na mayroong dalawang blade, Lord. Sinabi po ninyo, Diyos, na ang inyong salita kapag ito'y napapakinggan ng aming spiritual ear, sabi po ninyo, Diyos, they are life and health to our bodies. Sa mga nanonood, Lord, ang makakapanood na mayroong sakit sa kanilang katawan, help them to receive what you have already provided for them. Help them to receive their physical healing. Help them to understand that it is their property and they have a right to receive what you have already given them freely. Help them, Lord, to understand that they are redeemed from sickness and disease. Help them to understand that by your stripes, you have already healed them. Help them to understand, Lord, that there is a healing process and help them, Lord, na mag-step sa mga process na ito upang sa ganon ang bawat isa ma-receive nila ang kanilang physical healing. Ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat kami. Ngayon pa lang, O Diyos, nagpupuri kami sa inyo dahil naniniwala kami ng bawat isa ay pinagaling na ninyo kasama ang mga mahal namin sa buhay. In Jesus' name, Amen. God bless.